normally the previous message so that you could put together a series of messages. I'm asking those who could remember, how many of you could remember? Would you mind to raise your hand? All right. 1, 2, 3. All right. So I got three hands raised up. I would suppose that many of you are not getting the messages as a progressive, and maybe you are not mindful how important that you must get the connection of one message after another. I would like to let you know that my messages are not topical. That is only to encourage you for the day and for the week. Or the messages are actually programmed according to the occasion of our own country. When there is New Year, so the message will be about New Year. And then when it is Valentine's or about the heart, message on heart, feelings. Then when it is Independence, Father's Day, Mother's Day, please, I am not talking messages on which will only make you average. So that's why I ask, tatanong ako, sino sa inyo ang nakakasabay, naalala ang message last week, so that the next week, ididikit mo, bubuin mo, alright? So, I got only few hands. Now, I don't like to nag on you, but I would like to let you know something. Ang mga messages dito ay hindi message para lamang kayo kilitiin. Message dito ay pagdi-discover ng buhay na binubuhay natin lahat. Kaya kung hindi mo naiintindihan, ang tinataya mong pagsasayang ay walang iba kundi buhay mo. Of course, wala akong karapatan, pakialaman ka. Kaya lang, nanghihinayang ako sa iyo dahil ikaw ang nagsasayang ng buhay mo. Kung kayo ay masugid talagang nagbibigay ng kahalagahan sa binubuhay mong buhay, kinakailangan magdagdag ka ng malaking desisyon na ang mga message dito ay hindi pangkaraniwan. Ang messages na binibigay natin ay nagbe-breakthrough upang ang buhay ninyo, buhay ko, ay mayroong kakaibang lalakarin. Dahil kung ang buhay mo ay ordinaryo, yun nga, hindi ka magiging interesado malaman na parang pwede ka naman talagang umanod lang sa daloy ng buhay tulad ng isang daloy ng tubig.
Kaya lang, nanginginayang ako na hindi mo mapapakinabangan kung hindi ka seryoso intindihin. At hindi ko gusto na kayo ay ini-entertain. Gusto ko kayong madagdagan. Gusto ko kayong magkaroon ng kakaiba sa pagtahak sa buhay nyo. Dahil ang ating totoong pinaguhugutan ay walang iba kundi rin yung naglikha sa atin. At yung kanyang mga binibigay sa atin ay isang precious sa kapanahunan natin. Kaya muli, inihiling ko, maging interesado kayong makinig. At lapatan nyo ng inyong mga kaisipan ang buhay na tinatamasa nyo mula dito sa natututunan nyo. Huwag nyo nang hintayin kayo magkasakit, magkaroon ng sitwasyon. Tapos saka lang kayo ahabol kung ano ang dapat gawin. Malaking kamalian yan sa buhay mo. Habang ang buhay mo ay tahimik at nananagana, kinakailangan matalino ka na nag-iimpok ng wisdom. Hindi naman sa hinihintay mo, kundi mas ikaw ay nagpapalakas. At ang totoong mangyayari, walang magaganap sa iyo na negative. Bagkos, dahil sa ganda ng isipan mo, ikaw ay laging mas mataas sa mga karanasang pangkaraniwan. Kaya ngayon, nais kong maging straightforward na pag kayo ay nakikinig, matuto kayo para sa buhay nyo. Para tayong lahat sa buhay na ito ay merong isang magandang kwento. Hindi puro mga kwentong nakakaawa. Kwentong nagpapaawa. Kwentong mga parang walang kaalam-alam. Kwentong parang hirap na hirap. So, kung maaari at kayo ngayon ay nakatanggap, sikapin nyo rin na huwag nyong ma-miss out ang isang linggo. Dahil hindi nga ako, intindihin nyo, nagtuturo ng isang topical. Halimbawa, magtuturo ako about love. Valentine's kasi. Susunod, magtuturo ako about fathering. Dahil father ka. Or mother, Mother's Day. Walang kaugna-ugnayan yon. Pero dito, para ako nagtuturo ng mathematics. Magtuturo ako ng elementary, na addition, subtraction, multiplication, division. Susunod, magtuturo ako ng algebra. Pag hindi mo na alaman ng algebra, hindi mo na malalaman iba pang mathematical, formula. Kasi, yung isang formula, hindi mo nakita. So, wag niyong aakalain na pag nag-absent kayo, kaya niyong humabol. Now, ang message ko ngayon ay patuloy sa kapaloob ng tinatawag ng rule your domain. Alright. Rule your domain. Last week, I talked about the talents. At yung talents na yan, pagharap sa Panginoon, bibigyan tayo ng karampatang equivalent
sa ginawa natin. Kaya pwede kang mabuhay ng gusto mo ngayon, pero tandaan mo na sa darating na panahon, bagamat niligtas ka na ng Panginoon, hindi yan basta-basta na lang binuhay mo. Para bang mabuhay ka ng gusto mo, sasabihin mo, wow. Ngunit pagdating ng pagkakataon, yung mga pinili mong gustong ibuhay sa buhay mo, ay titimbangin pala. Dahil meron kang isang responsibility na nung ikaw ay iniligtas ng Panginoon, dapat na kinilalanin mo o kinilala mo yung tinatawag na lordship, which means isa kang lingkod. At sa paglilingkod mo, kinakailangan may nagawa ka. Lingkod ka eh. So, ang hahatol sa atin ay hindi yung ama. Ang bababa upang humatol sa atin ay yung anak. At ang anak ay si Lord Jesus. Ngayon, ano-ano ang mga dapat mong gawin habang nabubuhay ka? Maliban, ang sagot dito, maliban sa normal affairs ng buhay. Ang tinatawag kong normal affairs ng buhay ay yung physical na dapat mo masustain. Mga physical na isusustain mo sa ibabaw ng mundo, halimbawa, dahil may katawan ka, kailangan mo kumain ng pagkain. So, kinakailangan kakain ka, sa pagkain mo magkakaroon ka ng energy. Kailangan mo ng pera para makabili ka ng pagkain. So, these are what you call, normal physical affairs ng physical body mo. Kaya, kung gusto mo ang body mo ay nananatiling nagagamit mo, yung word ko, nagagamit mo. So, ginagamit mo lang yung katawan na yan. Hindi ikaw yan. Ginagamit mo yan para nasa loob ka ng creation. Pwede ka din lumabas ng creation, meaning to say, hindi ka na bahagi ng physical realm. Then, umalis ka lang sa katawan mo na ang tawag doon, mamamatay sa physical. Kung ayaw mo pa, aalagaan mo. At kung aalagaan mo yan, kailangan mo ng physical normal affairs. Kaya matutulog ka, alright? Meron pang mga tinatawag na other things, physical exercise. Apart from that, meron pang tinatawag na social relationship. Magkakaroon ka ng family, friends, tapos social responsibility, kailan ka magtrabaho. Now, so much. So, itong buhay mong ito, nandito ka. Kaya lang, marami sa atin hindi informed. Hindi tayo informed na ginagamit lang natin itong katawan para maging bahagi ka ng physical. So, pag may katawan ka, kaya mong yakapin ng nanay mo, kaya mong alagaan ng mga, anak mo, kaya mong magtrabaho. So, pag wala ka ng katawan, wala ka ng trabaho. Hindi mo na kinakailangan kumain. Kaya pag may mga namamatay, no more pain. Maraming no more yun. Bakit pain lang? No more eating. No more sleeping. Bakit gano'n? Naintindihan niyo yun? Kasi siguro yung taong namatay may sakit. No more pain. Sabihin mo lahat ng no more. So tayong lahat, kung gusto niyo ng no more money. Ha? Ngayon pa lang, no more na. Di patay ka na. Di ba? Now you understand, right? Okay. What I'm gonna share with you is, di ba, sinabi doon sa talent na nakapagbigay ng 5. Well done, good and faithful servant. Please memorize that. Would you mind to say it with me? Well done, good and faithful. Wow. Imagine mo, ikaw yung sinasabihan ng Panginoon. Well done, good and faithful servant.
Beautiful. Palagay mo, masasabihan ka talaga nun? Oh, thank God. Yung mga hindi nakapagsabi ng yes, at least mga honest. Ulitin ko, palagay mo, masasabihan ka ni Lord ng, well done, good and faithful servant. You have been faithful in few things. Now, I will make you rule. Wow. In many things. I will make thee ruler. And that's my emphasis. I will make you ruler. So, it is the heart of God to make you ruler. Now, do not wait yung pagdating ni Lord. Kasi, ngayon pa lang, sinet ka na niya as ruler. And, marami sa inyo, parang gusto niyo lang marinig, ruler. But actually, whether you like it or not, kayo ay isang ruler ng inyong sinasakupan. At ang sinasakupan ninyo ay yung personal world ng iniinugan yung buhay. So sa iniinugan yung buhay, kayo ang hari doon. Sa lahat na nangyayari sa buhay mo, extended, ikaw ang nagde-decide. So ikaw ang ruler ng iyong tinatawag na domain. At kung ano ang gusto mong sabihin doon sa domain mo, mangyayari. Kung gusto mo ng scarcity means ayaw mo ng kasaganaan. Gusto mo ng medyo kahikasan. Mas madaling sabihin ng scarcity. Alright? So, yung kawalan mo, yan ang gusto mo, sinabi mo yan sa loob ng domain mo, wala ako magagawa, kundi yan ay mangyayari sa iyo. Maski ang Diyos, walang gagawin. Kasi, yan ang sinabi mo. Yon ang sinasabi ko, ikaw ang nagbibigay ng rulership sa iyong domain. Maraming nabubuhay sa ibabaw ng mundo na hindi nila alam. Ako mismo, I would like to testify. Kasi, kumbaga sa buhay ko, gino-journal ko siya. Tumira ako dito, noong 19 ganito year, naka-10 taon ako, 20 taon. Every time na ako ay, passing years, I look back, parang hindsight. Hindsight means looking back. Foresight means forward. So, when I look back, ito yung mga alam ko kasi ito yung alam ko ngayon. So, at my age, ngayon ko lang nalaman ito na kung saan, listen up, ang mundo tinitirhan mo ay hindi isang battlefield. Bakit ko nasabi yan? Dahil kadalasan, ang mga taong nandito, parang sasabihin nila, laban lang, laban lang. E di syempre, ikaw, narinig mo yun sa radyo, sa pelikula, nabasa mo yan sa kwento, e di laban lang sa buhay. Laban lang sa buhay. Ngayon, kung hindi ka nag-iisip, at isa ka rin tatanga-tanga, sorry to word, susunod ka lang. Marami dito sa ibaba ng mundo, nasunod-sunuran lang, ayaw mag-isip. Parang kunyari, pag sinabihan, pupunta ka sa langit, hindi ka nag-isip, hindi nagkaroon ka ng false hope. Ngayon, yung word na laban lang, pakinggan nyo kung maigi. Sino nilalabanan mo? Sino nag-isip? Kung ikaw ay nilalabanan, sino nilalabanan mo? Pag sinabi mo si Satanas,
Hindi ba talunan na siya? Parang hindi niya alam ang story. Hindi ba talunan na siya? Ba't lalabanan mo pa? Talunan na nga. Tataka ko yung mga kaisipan natin. Ulitin ko. Sino nilalabanan mo? Nasa mundo ka. O, sino yung nilalabanan mo? Saan yung nilalabanan mo? Saan? Ibig mo sabihin, yung mundo against sa'yo? O, nilalabanan mo yung mundo dahil may kantang, you and me against the world. Tama ba? O, yung mga kantang ganan, napapasunod ka lang din. Na para bang, oo nga, kaya kapag may nangyayari, laban na. Alright. Para bang, sino nilalabanan mo? So, ang tingin mo dito sa mundong ito, battlefield? Hindi na. Nililinaw ko to sa isip nyo. Kayo ba ay nakatingin at nag-iisip? O kayo ba ay humiwalay na sa sinasabi ko dahil kadalasan, pag hindi na nakasasabay, alright, bababa na ng bus. Kasi ngayon, ako yung driver ng bus, nakasakay kayo. Tapos ako ay magsasalita. Kaya kailangan, habang ako nagsasalita, sinasabi ko to, nandyan lang kayo nakikinig. Baka pag hindi nyo na naintindihan, baba na ako, hindi ko na maintindihan. Sino dito pumapara dahil hindi na naintindihan? Naintindihan pa rin? Okay, good. Pag nakatulog na, yun, ang hindi nakaintindi. Sikuhin mo nga lang para sa akin. Hello? Good. So, listen up. Ang mundong tinitirahan mo, sa Biblia, hindi pinakikita na yung love not the world, lalabanan mo. Huwag mo lang mahalin kasi may sistema yon. Pero yung kaisipan mo, may nilalabanan ka, let me tell you, ang mundong tinirhan mo, nung si Adam pumunta dito, si Adam, nilika, are you with me? Nung bang nandito si Adam, may kalaban siya? O yun naman pala. Wala pala siyang kalaban eh. Ba't nakikipaglaban ka? Sasabihin nyo, si Satanas ando doon. Oo nga. Ando doon si Satanas sa tree of knowledge of good and evil. Kung nandito ako, makakalapit ba yon? O di, hindi mo siya kalaban. Ngayon, kung ikaw tumitingin sa buhay mo na may kalaban ka, sayang lang effort mo. Sayang. Mali. Parang sa una pa lamang, mali na ang ground na tinitindigan mo. Talo ka na. Alright. Pakinggan niyo kung maigi. Nakikinig pa kayo? O next week ko na sasabihin yon. Lilipat ko na lang. Ha? Mas maganda yata next week na lang. Kasi ginaganyan nyo rin ako eh. Hindi nyo pinaalala yung last week message ko. So, lilipat ako sa pangalawa. Bahala na kayo doon. Alright. Alam nyo ba mga kapatid? Kapag may ginusto ka, ang kailangan nyo lang gawin, hindi ko na sinabi kung ano yung dito next week na talaga yon. Kaya nyo? Kaya nyo maghintay next week? Hindi? Alright. Okay. Ganyan talaga. Kapag kayo nabitin, ay naku, masakit. Pakinggan nyo maigi. Sige, I'll give it to you. This world that you live in is not a battlefield. Are you listening? This world that you live in is a mirror. What is it? Mirror. What is it? Mirror. It's a mirror. Why? Why? Because whatever you picture in, ipipicture ng mirror. So now, ang buhay mo is only
picturing before a mirror. Kung ano ang nakikita sa mirror, yan ang mangyayari sa buhay mo. So, wala kang kalaban sa labas. Sino nakakaintindi? Wala kang kalaban sa labas. Kahit si Satanas, hindi kaya lumapit sa iyo. As long as hindi ka lumalapit. Or, listen up, pwede siyang magbigay ng suggestion sa iyo, pero kung marunong ka, wala siyang magagawa. Yes. Yes. Mataas ka kaysa sa kanya. Wala kang kalaban. Ang kalaban, yung pumapantay sa iyo. Eh kung magsasalita, hindi ka naman nakikinig at wala namang, bigat ang sinasabi niya sa iyo. Hindi. Wala kang kalaban. Are you with me? Now, bakit ko sinasabi to? Mahalaga. Dahil this one connects to your life. Connects to your life. Kung may nangyayari sa iyo, ang pangyayaring nagaganap sa iyo ay hindi isang bagay na umaaway sa iyo. Kung may mga parang nakikita kang kabigatan sa buhay at pinangalanan mo ng problema, actually, hindi siya problema. Pinangalanan mo lang problem. Yes. 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 Ang sitwasyon sa buhay mo, dapat niyong liwanagin. Ang nangyayari sa buhay mo, sitwasyon, hindi siya parang nanggaling sa isang entity na lumalaban sa iyo. Yan ang aking pananaw. Nung ako'y bata pa. Yes. Nung ako ay nag-adult, alright, ganun din. So, mali ang pananaw ko. At dahil mali ang pananaw ko, mali ang galaw. Kumbaga, ito yung nilalabanan ko, ay di naman pala ito kaaway at wala nang palang kaaway. Eh, ano ginagawa ko? Eh, di naloko ako. Tapos kung ano iniisip ko. Samantalang, meron palang isang nagaganap na wala akong kaalam-alam. Ano yun? Na, ito siya. Ang nagaganap lahat sa buhay ko ay kung ano ang nilalaman ng aking kabuang kaisipan. So, ang kaisipan ko ang nagdadala sa dinadaanan kong buhay. Hindi yung mula sa labas, naglalagay sa akin ng mga kalagayan. Hindi ganon ang buhay. At kung ikaw'y nalilinlang, sasabihin mo, laban lang. Eh, sino nilalabanan mo? Wala. Mangmang ka at ako. Noong panahon na yon. Dahil, ang mga nangyayari sa buhay ko ay isa lamang byproduct ng nilalabas na picture mula sa loob palabas. So, ang mga nangyayari sa akin ay galing lang sa akin. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay naghihirap, wala nagpapahirap sa iyo mula sa labas. Yes. Ang nagpapahirap sa iyo ay ikaw rin. Bakit ka mahirap? Bakit mahirap ang iyong mga relationships? Bakit parang mahirap mag-open ng doors ng opportunity sa buhay mo? Bakit may mga panalangin kang hindi daw na-answer? Sasabihin, daw, wait. Anong wait? Baka yung isip mo mayroong wait. At sabi daw ay no. Ina-attribute pa sa Lord. Eh baka naman yung isip mo lang ang no.
na akala mo may mga pangyayari ulit na nanggaling sa labas, na pumasok ka, tapos ito na yung nangyayari sa iyo. Pasok ka sa isa, ito yung nangyayari sa iyo. Mga kapatid, liwanagin nyo, buhay nyo to. Buhay nyo to. At ako ay nagbibigay ng message para sa buhay mo. At ang message ni Lord ay para sa buhay mo. Akala nila, pag ako ay nagsasalita patungkol sa kasaganaan, akala nila, may mga nag-isip, "Uy, gusto mo lang ng magandang buhay," materialism. Minsan, pag ang tao talaga ay nasukluban ng kababaan ng kaisipan, akala niya, tama siya. Akala niya, tama siya. Alam niyo ba kung bakit? Pakinggan niyo kung maigi. Pakinggan niyo kung maigi. Dahil sa tagal mong pamumuhay dito at marami ka nang napakinggan na mga salita patungkol sa laban lang. Alam niyo, ang pagtitiis, maganda yan. Alam niyo, yung mga bagay na yan, na-romanticize masyado. Na kapag ikaw ay nagtitiis, malapit ka sa Diyos. Parang tahimik. Na pag ikaw ay naghihirap, ikaw ay isang banal. Na pag ikaw ay hindi gumugusto ng kayamanan, isa kang mas banal. Holier than. Alam niyo mga kapatid, masyado na natin itong niromanticize. It sounds good. It sounds noble. Sounds lang. Pero walang reality. Ang reality, are you listening? Lahat ng yan ay available. Whatever you picture before the mirror. Kaya ang buhay natin is sa mirror. Ano ibig sabihin ng mirror? Para lang yan, what you sow, shall you reap. Mirror yun. What, sabi nga, what, whatever man thinks in his heart, so is he. It's a mirror. According to your faith, it shall be done unto you. It's a mirror. If you want your life to be more than what you're living today, all you need to do is to produce a picture from within. Do not wait. Somebody's going to do it for you on the outside. Huwag yung hintayin na yung Diyos na iniisip mo, Lord, ganito gawin mo sa akin. Lord, do it for me. Yan ang mga ganyan uri ng kaisipan ng marami. Thinking God is going to do it for you. Tapusin mo na yan sa buhay mo. Nakikinig ba kayo? Pag uwi nyo, huwag yung parang nakinig lang kayo ng message, no? Kailangan maapektuhan kayo sa message. Let me tell you, kung hindi ka hakbang sa buhay mo, hindi ka, hindi sunod ng hakbang para sa'yo. O, ito para sa'yo ito, itong hakbang na to. Pero nandito ka lang, Lord, ihakbang mo ko. Parang gano'n yun, Lord, do it for me. Eh, ikaw yung gusto mong pahakbangin, bakit ayaw mo yung makbang? Sino dito nakakaintindi? Hindi, ayoko yun. Sino dito yung matalino na? Yung mga hindi matalino, bobo pa rin yata. Ulitin ko ha. Sino dito yung matalino na? Yun. Sa clean, gusto ko lahat matalino. Ulitin natin. Parang ganito yan. Lord, gawin mo to para sa akin. Lord, kaya ka nagpipray, gawin mo to para sa akin.
Ang parang sa akin, parang, Lord, dalhin mo ako doon ha. Ano ka, bubuhatin kang ganon, tapos dadalhin kang ganon. Mga kapatid, kung gusto mo yumaman, ikaw yung umakbang. Kung gusto mo umasenso ang buhay mo, magkaroon ka ng kakaibang buhay, more than this, humakbang ka sa isang tinatawag na paniniwala. Kailangan may pinapaniwalaan ka at hakbangan mo. Kapag nananalangin ka lang, hindi yun dahil nanalangin ka, mangyayari na sa buhay mo. Walang ganon. Ilan taon na kayo nananalangin? Aba naman, pag sinabi ko, nagpe-pray ka ba? Oo, sasabihin mo. Siyempre. O, ano nangyari sa buhay mo? Wala pa rin. O, paano nangyari yun? Nagpe-pray ka pala, tapos wala nangyari sa buhay mo. O, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung prayer mo, walang totoong laman. Nagpe-pray ka lang out of tradition or in your own understanding. Nakakala mo, yun. Now, kapag hindi mo alam yung galaw dito sa mundo, galaw. Kaya kayo nasa church, tinuturuan kayo ng tamang galaw. Dahil sa labas, ang makikita nyo, forms. Na yung form na yon, akala nyo, yun ang mangyayari sa buhay nyo. Hindi nyo madadaya. Kung madadaya nyo ang tao, pero yung galaw, dito sa ibabaw ng mundo, hindi nyo madadaya. Kaya kung gusto nyo ng reality, pasok kayo sa principle ng God. Alright. So, ang mundong ito, na ginagalawan natin, kung ano yung nasa loob mo, siya lang ang buhay mo sa... Kung ano yung buhay mo sa loob mo, siya lang ang buhay mo... Nakikinig ba kayo? Now, sino yung mirror na yan? Sino yung mirror na yan? Yung mirror na yan ay laging naghihintay lang ano ang nakikita sa iyo. Ang mirror, walang karapatan maglagay ng isang image na hindi nasa mirror. Kasi, alam nyo ba, may nakikita ba kayo sa mga YouTube na may isang babae, right, nagme-makeup, nakaharap. Pero nung siya tumalikod, yung babae dapat nakatalikod din. Aba, nakatingin pa rin sa kanya. Gusto niyo yung mirror, may sariling galaw? Alright? Halimbawa, nasa mirror ka. Sabi mo sa mirror mo, nakaganon ka. Sabi ng mirror naman sa mirror, nakaganon sa'yo. Gusto niyo may sariling galaw yung mirror? Matalino kayo. Pero yan ang gusto niyo mangyari sa buhay niyo. May mirror ka, ang lungkot-lungkot mo, pero gusto mo yung mirror mo, masaya. Lord, pasayin mo ko. Paano sasaya yung mirror kung malungkot ka? O kaya tang naintindihan ako. Right. Eto mirror, ang mukha mo nakasimangot, pero hinihintay mo maging masaya yung mirror. Kasi sa panalangin mo, Lord, gusto ko na ngayon maging malakas at masaya. Malungkot ang mukha mo. Paano ilalabas ng mirror? Masaya o malungkot? Malungkot. Pero ikaw, gusto mo, ang nangyayari, malungkot ka pero masaya doon. Yun ang gusto niyo maging horror ang buhay niyo. So, ayaw. Are you with me? Now, eto ka ngayon. Pag nakasimangot ka, nakasimangot yung mirror. Pag tumawa ka, nakatawa din siya. So, kung gusto mo, ikaw, mabago ang buhay mo, unahin mo munang nakatawa ka, o unahin mo, masaya ka, o unahin mo, mayaman ka na. Unahin mo sa loob na kung ano yung gusto mo. Halimbawa, gusto mo na maging matalino. Matalino ka na. Huwag mo hintayin
na yung sa loob ng mirror, maging matalino muna, bago ka maging matalino, binabaliktad. At ang buhay natin ngayon, marami, kapag hindi alam, baliktad. Ang nagpapasunod sa buhay natin ngayon ay kung ano yung nangyayari dito sa labas. Ito nangyayari. Kung ano yung nangyayari sa labas, kinokopya mo. Ikaw ang nagiging mirror ng labas. Yes. Amen. Ang nakaintindi, pumalakpak lang. So kung hindi mo alam ang nagaganap sa buhay mo, kahit anong tradisyon, religious way ang gawin mo, hindi magbabago buhay mo. Kinakailangan ikaw ay merong isang marunong na tao na maghari. Ikaw ay isang hari sa loob ng iyong domain. Mga kapatid, hindi ka pinapasunod ng labas. Ikaw ay nagpapasunod sa labas. Sino na dito ang mga nakahawak ng scepter? Sino na nabigyan ng scepter? Sino na nabigyan? Darating ang panahon, daling nyo yan ha. Gusto ko hawak niya yan. Itaas mo, sabi mo, ako ay isang hari at pinapasunod ko, come on! Hello? Okay. Sabi mo, pinapasunod ko ang mirror sa labas. Parang mga wala kang... Alam niyo, buti na lang, narito ang kaibigan ko isa, umattend, si Jello, si Blessy, tayo nga kayo. Kayo lang. Yan, mga bata pa yan, mga entrepreneur. You may sit down. Alright. Pwede ba isang araw, magkikater ako, pakakainin ko lang lahat. Mukha yatang walang lakas eh. Pakisabi niyo lahat. Together with me, sabihin niyo, ako! Bakit dumadagundong? Yung ako! Alam niyo, kailangan marunong kayong sumunod. Hindi ko kayo pinasusunod parang bata. Aba naman. Yun lang vibration na yan. Pag galawin mo naman, kita mo yung buhay mo ha, walang kalatoy-latoy mga nasa palig na vibration mo. Kasi wala kang kalatoy-latoy. Alam mo yung vibration niya? Hindi ba na yung mabilis? Pag sinabi mo, ako! Dapat dumadagundong yung mga vibration dyan. Say, ako! Ayun! Ang gusto ko mangyari sa buhay mo. Di ba nga, sinabi ko na, alam niyo ba ang heat and cold? Hindi yan magkaaway. Isa lang yan, vibration lang. Ang vibration na mainit, mataas ang vibration. Mataas ang vibration, kaya umiinit hanggang umilaw. Ang lamig, bumaba ang vibration. Kaya malamig. Kaya pag ikaw ay walang ka-vibration, ang lamig-lamig mo, ay, naku, nakakaawa ka. Kaya ang buhay mo, kaawa-awa. Kaya ang sabi ng Panginoon, rejoice! Yung iba na sabi, rejoice. Yun ay rejoice mo. Talaga naman. Sobra na ang sa labas, pati mukha mo, napapamirror. Kasi wala ka nang makita maganda, kaya mukha mo pangit. Tapos ang baba ng buhay mo, pag kinumusta ka, kamusta ka? Okay lang. Kamusta ka? Sakto lang. Yung mga sakto, bigyan ng coke yan. Alright? Sino dito gusto ang awak ng buhay niya na pasusunurin niya yung labas niya? Sabi mo, ako ang nagpapasunod sa labas ng buhay ko. Come on! Sabi mo yan. Hallelujah. Sino gusto meron pa ako natitira dito. Bibigay ko yan.
Paubusin ko. Meron dito, isang lalaki, sino sumawak ka ng scepter? Ikaw. Nakita ko agad ang kamay mo eh. Sino pa sa lalaki ang gusto rito? Sa lalaki! Sino? Yung gusto ko yung natin-feel ko, yung feel ko! Yung sumisigaw na ako, aliga rito! Yung tumayo pa yun. Yan ang mga gusto ko. Kailangan malakas yung vibration. Alright, you can go. May dalawang nakakuha ngayon. You go there? Lahat kayo, gusto ko magkaroon kayo. Now, naiintindihan niyo ba? Kayo magpapagalaw sa labas ng buhay niyo. Sino nakakaintindi? Kinakailangan, ikaw ang nagpapagalaw dyan. Hindi yung labas, pinagagalaw ka. Pinakita sa yung malungkot, mukha mo talaga. Naku po mga kapatid, pinagalaw ka na naman ng labas. Hindi ikaw yung mirror, siya yung mirror. Bakit binaliktad mo? Ikaw na lang naging mirror na nasa labas. Sabi na nasa labas, ang ekonomiya ay pangit. Kaya, wawa naman tayo. Huwag ganon. Ikaw ang may kapangyarihan, pakilusin ng labas. Sino nakaintindi? Sumigaw ng malakas na amen. Alam nyo, malakas yung mga sumisigaw. Bakit? Yung buhay mo, kasama mo dyan lagi yung mga, let's say, mula dito hanggang doon, yan ang hawak ng iyong tinatawag na mga, atoms. At pag ikaw kumilos, yung mga atoms na yun, nafe-feel yung vibration mo, masisigla. Alright? Kaya pag ikaw pumasok at na-feel ka nila, parang masaya rin sila. Makikita ka pa rin nila, parang maganda na ang kanilang aura. Kasi yung vibration mo, yung aura mo, yung mismo, yung life, let me tell you, masasaya silang lahat. Masasaya lahat yung mga atoms na nakapaligid sa iyo. Yung mga mukha lagi na kasimangot, kahit na may pera o wala, pareho din ang mukha. Pag may pera, ayaw pahalata na may pera. Ganon. At pag walang pera, talaga namang, pampangit ang mukha. So, hindi na nabago ang buhay. Mga kapatid, maniwala ka, may tao, may pera o wala, kahit walang pera, ang saya. Kaya sa buhay na ito, alam niyo po, ang gusto ko ituro sa inyo, kung kayo ay merong paniniwala na nakukuha sa Biblia, ang gagawin ninyo, kunin niyo talaga na totoo. Ang principle ng God ay nagbibigay buhay. Ang principle ng God ay nagbibigay ng buhay. Paano siya nagbibigay ng buhay? Halimbawa, punta ako sa giving. Example lang, pinakamadali. Ang giving, alright, pag nagbigay ka, ano feeling mo? Dapat masaya. Kailangan may exercise mo na ito isang principle na hindi pwedeng baliin. At maging ang God, ang pinaka-nature ng God is giving. Pag hindi mo natutunan to sa buhay mo, alright, paano ka magdadagdag ng mga paniniwala sa loob ng iyong buhay? Halimbawa, magdadagdag ako sa aking buhay na honoring. Paano ko idadagdag yung buhay ko ng honoring kung yung giving, hindi pa ako marunong? That's honoring, magbibigay ka rin. Paano ko madadagdagan yung principle ng forgiving? Forgiving is giving. So, if you do not understand the basics, alright, na isang bagay na dapat meron ka muna sa buhay mo, paniwalaan mo siya, na siya yung totoo. Halimbawa, nandito ka. Sa physical na kalagayan mo, hindi ka ganoon tinatawag na yung pera dumadaloy. Meron ka. Pero hindi ganoon daloy. Kumbaga, eksakto lagi sa pambayad mo sa monthly bills mo, pagkain. At kung mababawasan yon, parang magkakaroon ka ng short sa budget. However, dahil naniniwala ka sa giving, ito nakikita mo. Sabi ng mirror mo,
ang pera mo, eksakto lang. Sabi ng pera mo, ang pera mo, baka kulang pa. Listen. So, sa labas, marami nagsasabi sa'yo ng ganyan. Kaya, alam nyo, kaya mo magbigay ng oras mo. Kaya mo magbigay ng serbisyo mo. Alright? Pero ang hindi mo kaya ibigay, pera mo. Okay na, punta tayo doon. Kasi ang pera mo, pinanggalingan mo sa sarili mong trabaho. Tapos sasabihin mo, bibigay ko lang. Lalong-lalo na, honest lang, yung mga nakatatanggap ng pera, ang pinakamahirap sa lahat na magbigay ay yung nagbabudget. Listen up. Yung mga sa kumpanya, accountant. Kasi meron silang debit, credit. Magkano ang balance? Are you with me? So, kahit mga babae, alam nila yung debit credit, hindi formal. Pero alam nila yung matitira. Listen up. So, ngayon, ito yung pera mo. Ngayon, paano ka magbibigay? Kung hindi ka naniniwala sa loob mo, hindi ka talaga magbibigay. Kasi ito yung mga binibigay sa labas mo eh. At ang binibigay sa labas mo, lahat ng yan ay hindi, hindi mali. Sila ay mga fact. That's why I call it factual. So, lahat sila, fact na fact. It's a factual situation. It's a factual condition. However, ang reality ay wala doon. Ang reality, nasa loob mo. So, kung tinignan mo ang principle ng Diyos, which is reality, at nasa loob siya, at papanigan mo yung reality, then the fact. Kaya, actually, walang battle sa labas. Pero nasaan ang rulership? Pag sinabing rulership, may pinasusunod ka at kinakalang sumunod yun. Now, hindi yan nag-aaway. Kaya lang, may pinasusunod ka. Kumbaga sa pamilya mo, hindi mo kaaway mga anak mo. Pero kailangan pasunurin mo sila. Kasi pagkaaway mo, kinakailangan, ipatayin mo. Eh hindi. Ang mga anak mo, pasunurin mo lang. Mahal mo sila. Are you with me? So that is where the tinatawag na rulership inside of you. So wala kang kaaway sa labas, pero may rulership sa loob. Merong administration. May management. I like you clapping because nakikita mo. Sa loob mo, merong nagaganap. Wala sa labas. Sa labas is only mirroring. Kaya lang, kung nagkakagulo sa loob, edi nakikita ng mirror. Sino tumatalino? Hindi nga, tumatalino ba kayo? Alam mo sa church, ang kailangan, wisdom. And power. Because Christ is the wisdom of God and the power of God. Pakisabi mga, Christ lives in me. One more time, Christ lives in me. Therefore, if Christ lives in you, sasabihin ko, wow, Beth, Christ in you. Kung si Jesus, Christ, ikaw, Beth, Christ in you. Sino nakakuha ng gusto ko ipakita ron? Kung si Jesus ay siyang Christ, anak. Ikaw ba anak din? So may Christ ka ba sa loob? Let me tell you one thing. Yung loob mo magaling na magaling, hindi mo lang alam.
Yung loob mo, powerful! Dahil powerful loob mo, eto ngayon. May pinakikita sa labas, ganito lang ang pera ko. Sabi ng labas, wala akong kakayanan magbigay. Pero sabi ng loob, kaya mong magbigay. Ang tagal na natin sa ganitong kalagayan, gusto ko mag-break kayo. Matagal na nagdi-dictate siya sa labas, hindi mo kaya magbigay. Wala ito sa dami ng pera mo. Minsan marami na pera mo, sabi mo pa rin, hindi mo kaya magbigay. Kasi bakit? Habang marami pera mo, nagdadagdag ka ng, ito para dyan, para dyan. Naglalagay ka ng budget. So, meaning to say, pag dami ng pera, pag dami din ang meron kang ilalagay, budget ko dito, budget. So, wala talaga. Tama? Alright. So, ngayon, yung labas, lagi nagsasalita yan, hindi mo kaya. Ang loob, sasabihin yan, kaya mo. It's your choice. So, this time, hindi ito laban. Ito ay rulership. Ang isang marunong mag-rule, papanidan niya yung loob. Marami sa Israel, alright, ang mga hari na naging evil. Are you with me? Kaya galit na galit ang Panginoon. I pray kayo, sa ruler nyo, bilang hari kayo, na binigay ni Lord sa loob ng domenyo, nawa sabihin ng Panginoon, isa kang tunay na hari ng Diyos. Ngayon, kung ikaw, nandito ka sa loob ngayon, isa kang ruler, at pinili mong paniwalaan yung nasa labas. Sino nakakapakinig sa akin? Ganyan marami nangyayari. Isa kang anak ng Diyos, binigyan ng kaharian, ngunit bilang hari, ang lagi mo pinapaniwalaan yung nasa labas. Alam niyo ba? Ang Diyos niyo nasa loob. At meron mga baal sa labas na patuloy na sinisira kung ano sinasabi sa loob. Kung kayo ay totoong Kristiyano, kayo na mismo ang magbigay ng judgment sa sarili nyo. Why? Kasi dito sa ibaba ng mundo, hindi pa kayo ginajudge. Wala pa. Ang lahat pa lang ay mirroring. Ano mirror? What you sow, shall you reap. Are you with me? As a man thinks in his heart, so is. So, meaning, be careful. Ano ang nakikita sa akin? Hindi mo pwedeng takpan yan. Hindi mo rin pwedeng dayain yan. Kung ano lang ang nasa loob mo, yun lang din ang makikita ng mirror na siyang bumabatong pabalik sa iyo. Now, nasa sa iyo pala ang susi. Ako, gusto kong magtanong sino dito yung gusto naman niyang humakbang ng isang o dalawang antas, kumbaga sa hagdanan? Kasi ang tagal mo na sa normal life mo na yan. Sa normal life mo. Baka gusto mo naman lumipat. Alam niyo ba, kadalasan sa buhay natin, tayo ay natatrap sa loob ng box. Yung box na yon na nakasanayan mo, na ang tawag natin ay habitual or comfort zone. Everybody say, comfort. Pag nasa loob ka na ng comfort zone, kahit mahirap ka, isa ng comfort mo na yon. Kaya pag sinabi, gusto mo bang umasenso? Mahirap Gusto mo bang yumaman? Ayoko na. So, ikaw na rin ang nagde-decide. Bakit? Kasi, to get out of your box, kailangan meron kang isang ilalabas na malakas na picture. Sino nakakaintindi? May picture ka na. Ito na nagre-reflect. Sanay ka na. Biglang babaguhin mo.
Sino ngayon ang gusto magbago? Sino taas ang kamay? Talaga ba gusto nyo pa? Alright. Kung gusto nyo pa, kailangan nyo lang magbago ng picture sa loob. Ang una yung babagoy sa loob ng picture nyo ay yung inyong the way you see yourself. Ano daw? Ano una yung babagoy? Nakasan? Kaya si Lord lagi, gusto niyo malaman yung true identity mo. Again, your true identity, kung saan ang identity mo, nakilala mo kung sino ka, doon ka lang gagalaw. Kaya as a man thinks in his heart, so is he. Which means to say, kailangan tumataas ang iyong nakikita kung sino ka. Kung sa panahon nakalipas, ang tingin mo sa sarili mo, isa lang akong ordinaryong tao, isa lang akong simpleng tao, isa lang akong, hindi nakatapagtapos ng pag-aaral. Mga kapatid, tapusin mo yun. Huwag mong paulit-ulit sa isip mo yun. Umalis ka at umantas ka, sabihin mo, iba ako ngayon. Mas matalino ako ngayon kaysa sa nakalipas ng buhay ko. Ayun na sila. Hindi ito pagmamayabang. Hindi ito arrogance. Kasi minsan pag nagtuturo, huwag niyong kilala sa inyong sarili na mas mataas. Hindi ko kinikilalang mas mataas. Kinikilala ko kung sino ako sa harap ng Diyos. Gumaganda na yung mga vibration. Pag pumapalakpak kayo, para sa inyo yun. Yung vibration nyo, ginigising nyo. Oy, gumising kayo riyan. Kasi kapag kayo mahina vibration, susukloban na lang kayo ng lamig. Kaya parang ang lamig ng buhay mo. Alright. So ngayon, kanina sinabi ko na ikaw ang magpapasunod sa mirror mo. Kung ang pera nagpapatingin sa iyo na wala kang may bibigay, sa loob mo, papakita mo, isa akong mayaman. Kailangan marunong ka. Ang pera sa akin ay lumalapit. Alright? Ako ay nagmamagnet o ako ay, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Yun na yun. And His righteousness. At sabi naman, and all these things. Ang hindi ko maintindihan sa mga holier than thou, ayaw nila ng bagay. Nakalagay doon, things. Kaya kayo, itong mga bagay ito sa buhay na to, hindi ito masama. Sila'y bahagi ng buhay natin na iniinugan para sa ating physical na katawan. Ngayon, dapat marunong ka, pag may pera ka, huwag mo angkinin lahat. Parang tumigil yata kayo sa pag-isip. Parang doon yata nasara yung isip nyo. Ay, tenga nyo. Ulitin ko. Ang pera nyo, hindi lahat sa iyo yan. Kaya lang, ang tingin natin, pag may hawak tayong pera, akin to lahat. Mga kapatid, sinasabi nyo, ang Diyos lahat na nagbibigay sa buhay mo. So ngayon, naglagay siya ng isang tinatawag na government. Sa kanyang eternal, may government. Ano yung government? Pati sa eternity, may government ang Panginoon. Kung paano may tax dito sa buhay natin, sa government, sa eternal, pinaglalabanan daw yan, yung tithe. Alam niyo ba, that's a governmental way of the Lord. Why? It's a government. Gusto niya kunin yung 10% from what we say, receive. So, yung lahat ng pera mo, hindi sa iyo lahat yun. Yung 10%, sa kanya yun. Parang umi-aiming kayo, aiming lang sa objective. Pero feel nyo. Gawin yung totoo sa spiritual. Gawin yung totoo kasi nakikita kayo. Nagbabibrate yung ginawa mo yan o hindi. Kaya kaya mo lokohin ng church where you belong. Pwede ka hindi magbigay. Pero hindi mo madadala yung vibration mo. Hindi nagbigay ng tithe.
Kaya kapag meron kang gusto, nahihirapan ka. Bakit? Kasi yung vibration mo kulang. When I say vibration, yung faith mo. Na kung ayaw nyo mandaya sa inyong sariling vibration, you got to be honest. Kahit wala nakakakita kasi whatever you do, it makes part of you. So, nagiging constituent yun ng iyong faith. And faith vibrates. So, may frequency kang nire-release. Kung alam mo, ang frequency mo mataas, saan ka man pumunta, alam mo. Now, I'm honest. Listen up. Kung pinahawakan mo yung reality, yung ibang katwiran, pero ikaw mag-iiba ka. Kung pinapaniwala mo yung labas, ako sa buhay ko, bilang isang hari ng aking domain, paniniwala ko yung reality. Alright? Mas convincing yung labas, pero i-convince ko ang sarili ko. Mga kapatid, something na i-deviate ko ng konti. Why am I explaining to you this? Nandiyan kayo, nakikinig kayo. Alam niyo ba trabaho niyo as nakikinig kayo? Simple. Ang trabaho niyo lang is this. Convincing niyo sarili niyo habang nakikinig kayo. Ang magagawa ko lang is to explain. Ako, yung sinasabi ko, nakita ko. Nakita ko siya reality. Alam ko itong totoo at meron na akong karanasan. Ngayon, kung kayo ay papunta pa lang doon, yung naranasan ko at nakita ko sa spiritual, na siya yung, kinoconsider na ito yung spiritual man namin. Ibig sabihin ng spiritual man, totoong may nakikita sa spiritual. Hindi yung para lamang nagsisermon na lang dito, sermon dito, tapos nagsasalita lang ng mga artista, alam mo na sermon lang. No, kailangan, may mga bagay ka nakikita dito, tapos ipapahayag ko sa inyo. Yun ang ginagawa ko. Kaya sabi ko sa inyo, sa spiritual, dito sa baba ng mundo, hindi ito battlefield, it's a mirror. Kaya palitan nyo yung idea. Now, kapag ako nag-explain sa inyo, dapat, you have to convince yourself. Katulad ko, pag ako nagbabasa ng libro, tinitignan ko, kasi alam ko maganda, tapos, tinatry ko intindihin, para ma-convince ko sarili ko. Kaya ako nagbabasa, kasi kailangan ko maintindihan yung sinasabi ng author, and I believe the author has something beyond na hindi ko pa nakita ng isip ko, pero alam ko na totoo may nakita siya. Pero bakit hindi pa nakikita ng isip ko? Tapos nagsasalita siya. So, I try. Ngayon, pag ako nagtanong sa kanya, magtatanong ako, hindi ako nagtatanong para i-oppose, kundi para ko maintindihan. Are you listening? Kaya, mga kapatid, kung ako dito nag-exert ng effort, ang inyong kalagayan, huwag kayo nakatingin lang dyan! Huwag nyo parang, magaling ka ba? Kung magaling ka, humarap pa ng iba. Hindi naman kita pinipilit eh. Kung may makikita kang mas mahusay, go ahead. Pero ang punto ko lang, kung talagang gusto mo makinig, sikapin mo, intindihin. Hindi para maintindihan, kundi para madagdagan ka. Yung ikadadagdag mo, yung makukonvince mo, yung sarili mo. Ngayon, if you try to be, ang hirap mo kumbinsin, dahil mas matalino ka, go ahead! I-preach mo yung nalalaman mo. Pero kung ako ngayon, nag-preach sa inyo, nag-share sa inyo, sa harapan ng matatalino yung isip, then, analyze them. Kaya lang, kung ikaw yung isip mo, hindi marunong tumanggap dahil passive. Ano ibig sabihin ng passive? Parang, kahit anong tagal ko nitong pagsasalita, kung ang isip mo ay hindi marunong
Kaya, binibigay ko na gisingin mo sarili mo at maging active ka. You are not listening to please me. I am not pleasing anyone. We need to work. May buhay tayo. At gusto rin ng Diyos natin, listen up, gusto rin ng Diyos natin na maging victorious tayo sa buhay na ito. Pero hindi niya gagawin ito para sa atin. Ang gagawin niya, papasok siya, gagawin niya sa loob natin, sa pamamagitan natin, at bilang tayo. Mga kapatid, para tayo na sa loob ng court, tayo nagpe-play. Pag nahirapan ka na, sasabihin mo, Coach, ikaw na nga mag-shoot para sa akin. Pero yung score, para sa akin, ha? Hindi po pwede yung coach mo mag-shoot pero score para sa iyo. Kung gusto mo score ang buhay mo, ikaw ang mag-shoot ng bola sa basket. Parang naiintindihan niyo naman, di ba? So ngayon, paglabas niyo rito, may kanya-kanya tayong buhay. May kanya-kanya ibang kaibigan, may kanya-kanya sitwasyon. Pero, principle-wise, panalo ka. Ano ibig sabihin ng panalo? Hindi ka pinakikilos ng labas. Pinakikilos mo ang labas. Now, before I momentarily, stop my message, para susunod next week, iba naman ulit, pero serious yan. Alam niyo ba mga kapatid, mananalo ka sa buhay mo kapag consistent ka, laging malakas ang faith mo. Pero hindi yung tinatawag na faith na parang karinig na, no. Itong faith na sinasabi ko, ito yung faith na malakas ang vibration. Dahil, yung mismong nakikipag-ugnayan sa atin dito sa mundo, right, ay tinatawag kong laws of life, principles of God, or the other side of the Lord, kasi merong person, may person ng God, which is the person of God. The one that is really, the one that is really negotiating with us is the impersonal side of God. Listen, yung impersonal side of God, kahit mag-iiyak ka dyan, kung hindi tama ang binabato mo, walang mangyayari sa iyo. Kahit anong prayer o affirmation, kung hindi tama ang bato doon sa tinatawag na laws of life, principles of God, kasi kinakailangan yung principle na yon eksakto na tinatamaan ng pananampalataya mo. Kumbaga sa frequency, may tamang frequency na inaabot mo. So, kung hindi tama ang faith na tinatama mo ron, hindi ito mangyayari sa iyo. Kahit pa ikaw ay magluluhod. Sapagkat yung intentional side ni Lord, hindi yan nakukuha para pilipitin ang kamay ng Diyos. Nakukuha yan sa tamang state of your being na nire-release mo yung tamang faith na mayroong tamang frequency o vibration. Kaya kung dadaanin mo ang mga gusto mo sa buhay mo, na parang iiyak ka dyan, magpa-fasting ka dyan, walang mali sa fasting. Pero kung yun ang method mo lang, hindi mangyayari yun. Pero kung ikaw magpa-fasting para tumaas yung pananampalataya mo, okay. Pero kung yun ay method lang, hindi mo madadaya yun. In the same way, kung mataas na ang iyong faith, therefore, hindi mo na kailangan mag-fasting. Therefore, hanapin mo. Hanapin mo. Ano? Hanapin mo kung paano ka magiging consistent na mataas ang iyong faith.
Pag mataas ang iyong faith, it means mataas ang vibration mo. Pag mataas ang vibration mo, nag-iilaw ka lagi. So you walk in light. Sabi ni Lord, do not walk in darkness. Which means to say, pag wala kang faith, you are walking in darkness. Bakit? Mababa ang vibration. Kaya ang dapat niyong hanapin ngayon, Pastor, paano ko mapapataas ang aking vibration? Paano ako tataas lagi? And that will be next week. Amen. Let's all stand up. Right? Now, may mga nangangailangan ng prayer. Pag-pray natin si Sister Irene. Pag-pray din natin ako ilan. Shall we come here? Sister Irene, can you come here? Let's pray.